Ayan po sa atin, praise God. At tayo po ang magpasalamat sa Panginoon sa kanyang magandang loob sa bawat isa sa atin. At sa birthday celebrant ngayon, si Sister Kate, ang ating pong song leader. At tayo po ang praise God, magbigay ng prayer request sa Panginoon. If there any prayer request, may bang mga kahilingan sa Panginoon, tayo po ay bigyan daan ang ating po mga prayer request. If there any prayer request, kung mayroon mga prayer request. Kung wala pong prayer request, we will go further. Tayo mo ay patuloy po sa gawain po ng Panginoon. At our topic today is about accountable. Pumigay sulit po sa Diyos. So, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 5, who shall give account to him that is ready to judge the weak and the dead. Sino ang bigay sulit sa kanya na handa sa paghukom sa mga buhay at sa mga patay? Tayo po ay mag-praise sa ating Panginoon. Let us pray. Almighty God, Heavenly Father, Lord God of Israel, bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa na narito po, Panginoon, Lord. Bless niyo po, Panginoon, mga bisita ng Panginoon, Lord. O God, salamat po sa magandang panahon ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iba na presensya po, Panginoon. Let your Shekinah glory dwell upon this place po, Panginoon. Help everyone, the joy and happiness, Panginoon, satisfaction to everyone's souls po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. You are Jehovah Jireh, that God will provide, Panginoon, Lord. You are Jehovah Nissi, Lord, our banner po, Panginoon, Lord God of Israel. Bless everyone, Panginoon. You are, hallelujah, Yahweh, hallelujah. God, pick up, Panginoon, the Lord, our healer po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat. God, Panginoon, mabigay, kagalingan, kalakasan, aming pong kinakalian. God, sinasaway gawa na ni mo ni Diablo man sa pangalan mo, Panginoon Jesus. O God, in the name of Jesus Christ, bless everyone, Panginoon. We're at the Holy Spirit of Panginoon. Heal everyone, hallelujah, the Holy Ghost fire. Give joy, happiness, Lord, to everyone, Panginoon. Speak to everyone, Panginoon. Lord God, I serve in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po mga punay, may visited po sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. At natin pong paksa ay tungkol po sa accountable. Accountable. Ang pagiging accountable po tayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin magbigay sulit po tayo sa Diyos. Kung ano man ating ginagawa sa mundo nito, you will be accountable to the Lord. At salamat po sa Panginoon na bibigyan natin ang laging priority ang ating Panginoon. Bear in our mind that first of all, we must give first priority sa ating Panginoon. Dahil sinabi po sa Matthew chapter 6, verse 33, it said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all be added unto us. And all, ang lahat ay pagdaragdag ng Panginoon. Kapag inuuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, praise God, and God will give us everything. So, ang pagiging accountable po sa ating Panginoon, nangangahulugan, kailangan natin ang ating mga buhay sa mundong ito, ang ating ginagawa sa mundong ito ay ating pong susuriin, ating pong siyasain na ang bawat isa po ang ating ginagawa ay mayroon pong pagsusulit sa Panginoon, mayroon pong gantimpala sa Panginoon, mayroon pong award sa Panginoon, at mayroon rin pong kaparusahan sa Panginoon. No? So, ibig sabihin, may kaparusahan at may gantimpala sa ating ginagawa. Kaya hangat po ng ating Panginoon na matuto po tayo sa kanyang mga salita na mapagunawaan natin o maintindihan natin ang mga salita ng ating Panginoon sa tulong ng kanyang Espiritu Santo.
So ang paliwanag sa salita ng Panginoon, not our own knowledge, dahil sabi po sa mga kasulatan, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but the Holy Man of God speak and move by the Holy Ghost. So, ang ating pong mga pagsasalita, ang ating pong mga pagpaliwanag ay move by the Holy Spirit. At ang pagkilos ng Espiritu Santo po sa atin. So, marami pong nagpapaliwanag sa salita ng Panginoon na it is their own knowledge only, sa kanilang pong kaalaman. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon na sa pamagitan po ng Ebanghelyo ng salita ng Panginoon, sa pamagitan po ng Espiritu ng Panginoon, ayon po sa 2 Peter chapter 1 verse 21. So, gusto po ng Panginoon na maunawaan natin ang salita ng Panginoon na mayroon pong accountable po tayo sa ating ginagawa sa mundong ito. And we must be careful sa ating ginagawa na ating pong ipagsusulit po sa ating Panginoon. By the words ye shall be justified, and by the words ye shall be condemned. So, at hangad po ng ating Panginoon na matuto po tayo sa kanyang mga salita na ating pong isagawa, ating pong gaganapin ang mga salita ng Panginoon. So, God is an all-knowing God. Alam ng Diyos ang ating ginagawa. No? Nung nagkasala, ang unang nilalang ng ating Panginoon, walang iba at si Adan. Adam and Eve, in Genesis chapter 3 verse 9, he said, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Hinanap ng Diyos si Adan. Siya ang unang nilalang ng ating Panginoon. Bakit hinahanap ng Diyos sila? Dahil sila ay nagtatalo na sa Panginoon. Bagamat nakikita ng Panginoon ang galaw nila, but God is looking for them sa kanilang presensya, sa kanilang paglapit sa Panginoon. Wala po tayong ililihim sa Panginoon, lahat ay lantad sa Panginoon. Ang Proverbs chapter 15 verse 3, mga kapatid, and the eyes of the Lord is in every places, beholding the evil and good. Nakikita ng Panginoon ang ginagawa natin. So, nung nagkasala si Eva at si Adan, they are accountable of their disobedience sa kanilang paglabag sa ipinag-uutos ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, lahat ng mga halaman sa Garden of Eden, you can freely eat. But in the midst of the Garden of Eden, to know good and evil, the tree to do good and evil, thou shalt not touch it, or nor eat. Huwag mong hipuin o kakainin. Dahil sa panahon na kain mo, thou shalt surely die. Ikaw ay totoong mamatay. But si Satan na nag-anyo ng serpente ay nilalang ng Diyos at the Word of God was added at dinagdagan niya lang nak at sabi ni serpente, thou shalt not die. So si Satanas ay ang kanyang deception is to add the Word of God. Dinadagdagan ang salita ng ating Panginoon. So, ang salita ng Panginoon ay hindi po na dapat dagdagan at hindi po pwedeng ito po ay bawasan. Dahil kapag bawasan yung salita ng Panginoon, alisin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kung dagdagan mga salita ng Panginoon, dagdagan ka ng parusa ng ating Panginoon. So, si Satanas ay presented na po sa lake of fire. Itinagda na siya na itapon sa dagat-dagat ng apoy. So bago siyang itakda sa dagat-dagat ng apoy, hinayaan pa siya ng Diyos na subukin ang mga nilalang niya kung sila ay susunod sa Panginoon. So, tayong lahat ay we are under observation sa ating Panginoon. Kung tayo ba ay magiging
masunurin sa Panginoon. Kung paano si Satanas ay binigyan pa siya ng panahon at ginamit pa siya ng Diyos na kung talagang ang tao ay susunod sa Panginoon, susundin ang salita niya. Ngunit kapag hindi, doon susundin ang busis ni Satanas. So marami pong naging lang ni Satanas sa mundong ito. Dahil 1/3 of the stars of heaven was the same. Ang ikatlong bahagi ng bituin sa langit ay nalinlang ayon po sa Revelation chapter 12. Kaya maraming demonyo na kumalat dito sa buong daigdig upang linlangin ang mga tao. Hello? Alam niyo po ang pinaka-greatest na ginagamit ni Satanas ngayon na linlangin ang tao? Ano po? Ang ginagamit natin na gadget ngayon. Hello? Sino lahat ang may gadget dyan? O cellphone? Hello? Alam niyo po, ang cellphone, kapag hindi natin ito gagamitin sa Panginoon, gagamitin ito ni Satanas para linlangin ka na hindi ka maglilingkod sa Panginoon. Wala ka nang gana manalangin, wala ka nang gana magsamba, wala ka nang gana magbasa ng Biblia, puro ka nang nagpo-browse, pinipigyan mo lang lahat ng mga dahil sa Facebook, lahat sa lahat ng mga lagi ka nang tumitingin dyan. Kuminsan pagising sa umaga, tinitingnan agad, baka mas buti pa manalangin pa kaysa. So ang gadget ngayon na ginamit ni Satanas, yan ang deception at ginagawang Diyos ng tao. So accountable po tayo sa Panginoon kapag ang gadget ngayon ginagawa mong Diyos, ginagawa mong Diyos-Diyosan. Wala kang revolto, ngunit ang gadget na yun na hindi mo ginamit sa Panginoon, magiging Diyos-Diyosan niya. Dahil sinabi po na 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that in the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. Huwag nating ibigin ang mundo o ang mga bagay sa mundo. Ang nagmamahal sa mga bagay sa mundo ay magiging kaaway ng Diyos. What is in this world sa verse 16 and 17? The word is the lust of the flesh and the lust of the eyes and pride of life. So accountable po tayo, ipagsusulit natin sa Panginoon kung hindi po madisiplina ang ating pong lust of the flesh, lust of the eyes and pride of life. Sinong tao dito walang pride? Kapag hindi ka nag-admit sa iyong kasalanan, may pride ka pa rin pinapaginawa mo. Kapag hindi mo tinatanggap na ikaw ang kasalanan, tayo ang kasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. In Romans chapter 3 verse 23. So, ang hangat po ng ating Panginoon, ang layunin po ng Panginoon na ng tao ma-recover. Kaya pinahanap si Adan. Ngunit sila ay nagtago. Dahil sila ay nag-disobey sa Panginoon. Kaya titingnan mo ang mga Kristiyano na nag-disobey sa Panginoon, nagtatago na. Ano nagtatago? Hindi na dumadalo sa Bible study, hindi na dumadalo sa prayer warrior, hindi na dumadalo sa pagsamba, nagtatago na. Hello? So si Adam nagtatago dahil nakagawa ng kasalanan. Bakit nagtatago sila? Bakit? At sabi ng Panginoon, bakit kayo nagtago? Why you are hiding? Bakit ka nagtatago? No, bakit sila nagtatago? Ang sabi ng Panginoon, kinain niyo ba ang ipinagbabawal na punong kahoy na mabuti at masama? Ang nangyari, ang sabi niya, kasi po, naging gubad na kami. Naging gubad na sila. Their eyes was open and they were naked. Naging hubad sila. So, kapag ang tao ay lumabag sa Panginoon, ay naging hubad ka. Ibig sabihin,
kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, wala na ang holiness, wala na ang righteousness, wala na ang kabanalan. So, ayon po sa Genesis chapter 3 verse 7, the eyes of them both were open, and they know that they were naked, and they saw a fig tree together and made themselves aprons. So dahil hubad na sila ay nagsuot ng dahon ng fig. Yun ang dahon ng fig leaves. So ang dahon ba ay damit yan? Hindi damit yan. Parang Tarzan, di ba? So tingnan mo ang mga wala sa Panginoon, walang kabanalan, gustong lumakad na parang lumakad doon na maligo sa dagat, maligo sa lumakad ng gustong halos nawala ng saklot. Yan po ang nangyari po sa mga nagtatago sa Panginoon, lumalabag sa Panginoon. So kapag lumalabag po tayo sa Panginoon, accountable po tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, ipagsusulit natin sa Panginoon at paglabag natin sa Kanya. So, bear in mind, tandaan natin ang bawat isa sa atin kinakailangan, we need to obey the Word of God. Kailangan sundin natin ang salita ng ating Panginoon. Wala nang iba na dapat paraan na ating pong gaganapin, kundi sundin natin ang salita ng ating Panginoon. Amen ba? Wala ka natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kailangan sundin natin ang salita ng ating Panginoon. So, nalihubad sila, nagsuot ng dahon ng fig leaves o dahon ng hidira. So, kapag tayo po ay lumalabag sa Panginoon, hubad ka na. Wala nang kabanalan. Sa titingnan mo ang mga na hindi na sumasamba. Di ba? Ang kasuotan nila ay gusto maging hubad na susundin ang makamundo. Ang kanilang itsura ay maging makamundo na rin. Accountable po tayo sa Panginoon yan. Akala mo na wala ka accountable sa Panginoon. Baka sabi nila, ay, nagsasawa na ako dyan. Gusto ko na magbalik sa mundo. So, wala po tayong masisilungan. Wala po tayong makakapitan. Wala po tayong patutunguhan kundi sa Panginoon lamang. E magapurin natin ang Panginoon. Wala po tayong malalapitan kundi sa Panginoon. Sabi niya sa Matthew 11 verse 8, come unto me all ye that are labor and are heavy laden, and God will give you rest. Bibigyan tayo ng kapahingahan. So, pansinin natin, nung sila ay nagsuot ng mga fig leaves, hindi ko banal sa harapan ng Panginoon niya. At sila ay ginawa ng Panginoon mula sa balat ng hayop. Ayon po sa Genesis chapter 3 verse 21. And Adam also and his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. Pansinin natin, ang Diyos mismo ang nang gumawa ng kasuotan nila para kanilang isuot. Hello? Sa mga tuwid, ang mga suot-suot natin ay hindi po na ginagawa natin, hindi po nakalugod sa Panginoon. Kaya, ang Panginoon mismo ang gumawa ng kasuotan para isuot ng nagkasala na nilamyan. Ngayon ba? Puri natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. God provides the dress, the clothes, ang damit. So, sa
ating kamunduhan ngayon, parang, parang pare-pareho ng kasuotan. Babae at lalaki pareho ng kasuotan. Di ba? Parang unisex na sabi nila. Pero po, distinguish talaga ng Panginoon na ang Diyos ay magbigay ng kasuotan ng boots of skin. Hindi po na dahon, dahil ang dahon mapupunit. Kapag boots of skin, ibig sabihin balat ng hayop na hindi mapunit. Ibig sabihin, kinakain para hindi ka maging naked, para hindi ka mahubangan. So, bear in mind na iba ang kasuotan ng male, iba ang kasuotan ng female. Hello? Iba ang kasuotan ng male, iba ang kasuotan ng female. Para ma-distinguish, ikaw ay babae, ikaw ay lalaki. Di ba? Kaya accountable po kayo sa Panginoon kapag ay ginagaya natin ang mundo. Ano ang sinabi sa banal na kasulatan, Sa banal na kasulatan, ang sabi sa Deuteronomy chapter 22 verse 5, basahin na lang sa Tagalog, at sabi dito, ang babae ay huwag magsuot ng kasuotang panglalaki. Ang sabi dito, the woman, though she not wear the garments pertain to men. Di ba? O ang lalaki ay magsuot ng pangbabae. And then the male will use ang kasuotan na tungkol po sa pangbabae. Kundi kinakailangan, iba ang panglalaki, iba ang pangbabae. Ang sabi dito, ang sino mang gumagawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Kasuklam-suklam. Kaya accountable po tayo sa Panginoon kapag hindi po tayo gumanap sa utos ng Panginoon. Kasuklam-suklam. Ano bang kasuklam-suklam sa English? Abominable. Anong ibig sabihin abominable kasuklam-suklam? Kasuk-kasuka. So, tignan mo ngayon naman, kasukan ng kamundo. Kasuka-suka pala sa harapan ng Panginoon. Bakit sinunog ng Panginoon ang Los Angeles ang ngayon ay patuloy na susunog? Para hindi na apat ang nasusunog daw. Milyon na ang kabuhay na nasusunog. At marami na pong namatay. Bakit? Dahil sinasabi nila ang lugar nila daw ay godless country. Lugar na walang Diyos. Kaya kapag hindi natin kinikilala ang Diyos, susunugin ang lugar na yun. Kaya salamat sa Panginoon, may Diyos na tayo. Sinasamba natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen! So, ang mga kasuotan nila ay hindi nakalugod sa Diyos. Kaya nasusunog ang kanilang kabuhay. Mga milyonary, bilyonary nasusunog. Hello? So, accountable po tayo sa Panginoon kapag hindi natin dinaganap ito. Eh ba? Nandiyan na ba kayo? Pwede natin ang pagkalakaran ng ating Panginoon. Yan po ang dahilan na ang Diyos ay nagsisiyasat sa tao. So, ang sabi ng Diyos sa babae, and the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me and I did it. Ang ahas ay nilinlang ako, inakit ako at kinain ko. So, sino po ang nalinlang? Ang babae. Alam niyo po, sa lahat na lugar, halos almost marami pong mga babae. Dito sa atin, pagsamba, maraming mga babae, ilan ang mga lalaki. So, ibig sabihin, kayo mga babae, maging gusto kayo sa Panginoon. Amen ba? Dahil ang unang nagkasala ang babae na nagpalinlang sa ahas. At
kinain ang pinagbabawal na punong kahoy sa pagkakilala at mabutit masama. So, bakit hinayaan naman ni Adam na kinain rin? Dahil sa, kung unawain natin, bakit kinain? Dahil binamay niya na lang ang kanyang asawa sa paglabag. Dahil siguro, gusto niya rin na sila ay magkasama sa hirap at sa ginawa. Magkasala na lang sila. Kaya ang pagsasama, sa hirap sa ginawa, hindi lang sa ginawa, kundi sa hirap sa ginawa. Kaya na sila, kinain niya! O sino daw gusto na? Sabi ng iba mag-asawa, magsama kayo sa ginawa. Sa hirap hindi na sa ginawa lang. Pero, si Ada, dahil mahal niya kanyang asawa, hinamay niya sa kanyang kasalanan. Grabe pong pagmamahal Ada. Ang sabi nga, ng Panginoon Adan, bakit ginawa mo yun? Kasi binigyan ako ng babae, binigyan mo sa akin Panginoon, kinain ko. Sinabi naman ng Panginoon, bakit babae ay ginawa mo yun? Kasi hindi lang ako nakaas. So, ang tao talaga kapag nakagawa ng kasalanan, magaling na magsisisi o maninisi. Blame shifting, yan maninisi. Bakit nakagawa ka ng kasalanan? Kasi siya yung gawa yun eh. Siya ang tuturo sa akin yan eh. Bakit niya nagsubal ka? Kasi tatay ko nagsubal yun eh. Bakit ka nasigarilyo? Kasi tatay ko nasigarilyo yun eh. Totoo kasi may bilang ng lahat. So, yan po ang nangyari. Blind shifting, hindi maamin ang kasalanan, kundi magtuturo. Kaya mahilig ka magtuturo, manunulog ka. So, kapag hindi ka nagtuturo, ikaw pala naman yung kasalanan, subukan mo magturo ka. Ang tumuro ka dyan, pagkatapos babalik dito sa'yo, tatlo, mas maraming kasalanan. Di ba? So, ang sabi nila, ay bakit nagawa ng kasalanan? Siguro sa pastor, mali yung tinuturo niya. Pati pastor na dito, wala ano. Bakit mga membro mo sa gumawa ng kasalanan? Siguro yung mali tinuturo mo yun. Pati pastor niya, nakapag-diskutahan ko yun. So, ang nangyari, si Iba, na nagkasala, tinuro niya si Ahas, ang serpente. At sabi ng Panginoon, bakit ginawa mo naman yan? Wala na siyang may tuturo eh. Kasi siya talaga pinagmulan. Dahil ginawa mo yan, sumpain ka at gagapang ka. At ang kakainin mo ay lupa. At magkaroon ng alitan ng lahi ng babae at ang lahi mo. So, titingnan mo, kapag nakikita mo alam galit na galit kaya, may alitan talaga. Dahil sa kasalanan na ginawa, accountable ang tao, dahil sa ginawa, masabi ng Panginoon, sumpain ang lupa, sumpain ang halaman, sumpain ang lahat. So, ibig sabihin, accountable ang tao sa gawa kasalanan, nasumpa tuloy ang lupa, nasumpa ang halaman, nasumpa ang lahat, nasumpa dahil sa kasalanan. So, tandaan natin, bear in our mind, the sin that you committed, you will accountable to the Lord. Ang kasalanan na ginawa mo ay pagsusulit mo sa Panginoon. Tuloy na damay-damay. Ang hindi nagkasala na damay, tuloy na ang lupa na damay. Ang kahit ay na damay. So, ang nais po ng ating Panginoon, habang may pagkataon pa, kailangan natin matuto sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! So dahil sa nagawa ni Adan at Eva disobey, dumating ang kamatayan. Di ba sa Romans chapter 5 verse 12, for one man's sin, death passes to all men. Sa isang tao nagkasala, dumating ang kamatayan. So dahil sa kasalanan, accountable ang tao sa Panginoon,
kaya mayroon pong kamatayan. Salamat po sa Panginoon, hallelujah, na binigyan tayo ng pagkataon, bagamat may kamatayan, mayroong buhay pagkaloob sa atin, dahil sa kamatayan natin sa ating Panginoon, amen ba? Hallelujah, glory to God. So, the first murderer na pumatay ay si Cain. In Genesis chapter 4 verse 8, and sabi, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel and his brother and slew him. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit pinatay niya? Dahil sa kanyang inggit, dahil sa kanyang silos, dahil hindi tinanggap ang kanyang handog sa Panginoon. Pero ang kay Abel ay tinanggap. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung gumawa ka ba ng mabuti ay marapatin ka rin. Ngunit kapag hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay susunod ng kaparusahan. So dahil sa kasalanan na ginawa niya, na siya ang pumatay, nagalit siya sa kanyang kapatid, na sabi niya ay, bakit ang aking handog ay hindi tinanggap sa iyo lang? Nagalit siya. Nagkaroon siya ng puot. At naglagay sa kanyang kaisipan na patay niya kanyang kapatid para wala na siyang kaagaw. Ayan, alam niyo po, kapag hindi mo alisin ang galit at uunlad dyan at lalago, magkaroon po ng puot. At ang puot na yun ay lalago at magbubunga ng pagpatay. Hindi sinabi sa 1 John chapter 3 verse 15 na whosoever hated his brother is a murderer. Kapag, kaya ang salita ng Panginoon, kapag napupuot ka sa iyong kapatid ay mamatay tao ka. 1 John chapter 3 verse 15. Kaya si Cain, ang sabi, si Cain daw ay anak ng ni Satanas. Yan maturo ng serpent seed na hindi daw anak ng iba kundi anak ni Satanas. Kasi siya ay murderer. Do you think na si Cain ay anak ng serpente? Ibig sabihin, si Eva at si Adan, si Satanas ay cohabitation, nagkaroon sila ng pagtatali. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi po anak siya ni Adan at ni Eva. What can you find in the Bible? In Genesis chapter 4, kasi natin Genesis chapter 4 verse 1. And Adam knew his wife, at alam at nag-ilala ni Adan ang kanyang asawa na si Eva, and she conceived, at siya ay nagbuntis o naglihi, and bare Cain, at nagdalang tao kay Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. I have gotten a man from the Lord. Nagkaroon ako ng anak mula sa Panginoon. Hindi mula kay Satanas. Sumali ko ang puro ng serpentina. Mula daw kay serpentina. Mula ko sa Diyos. Bakit siya mula sa Diyos ay pumatay? Bakit siya pumatay? Dahil nanatili sa kanya, sa kanyang puso, ang puot, galit, at imbo. So, ipagsusulit niya sa Panginoon. So, ang bawat isa sa atin, kapag ang galit mo ay manatili sa iyo, magkaroon ka ng puot. At ang puot, kapag hindi niya naalis, ay papatay. Hindi ba sinabi sa Ephesians chapter 4? Ephesians chapter 4, verse 26 at saka 27. At sabi niya, let your anger goes, that's the sun goes down. Huwag mong hayaan na ang galit mo ay lulubog. Lulubugan ng araw. Ibig sabihin, tinutukoy yan, kaagad na
Sa verse 27, sa Ephesians chapter 5 verse 27, ang sabi niya ay Ephesians chapter 4 verse 27, ang sabi diyan, neither give place to the devil. Huwag nating bigyan, huwag bigyan ng daan si devil, si Satanas. Bakit sinabi niya na ni Pablo sa taga-Episo? Dahil kapag hindi mo alisin ang galit at ang puot yan, at ang puot ay magbubunga ng pagpatay. Accountable. Akala ni Cain ay hindi siya accountable sa kanyang kasalanan. Accountable ka pa rin. Alam niyo po, ang Diyos ay nagpapatawad. Pero po, ang kasalanan na ginawa mo, accountable ka doon ipagsusulit mo sa Panginoon. So, si Cain, siya ay nagiging hampas lupa siya dahil sa kanyang kasalanan. Takot siya dahil siya papatayin. Alam mo, kapag ang tao nagawa ng kasalanan, takot. Kapag ang tao nagawa ng kasalanan, naging hampas lupa, parang parito na hindi napapayapa. Kaya ang tao na walang Kristo, ang tao na walang Diyos, ay naguguluhan ng isip. Walang kapayapaan, na walang kasiyahan, walang katahimikan. Ang kailangan natin si Kristo, ang kailangan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon upang magkaroon po tayo ng kapayapaan. Kaya si Cain, hindi siya napapayapa dahil sa kanyang kasalanan. Alam niyo po, ang kasalanan na nagawa ng tao kapag hindi niya ipagsisihan nito, wala kang kapayapaan, wala kang kasiyahan. Totoo po yun. Kapag may ginawa kang kasalanan na hindi mo pinagsisihan, wala kang kapayapaan, lagi kang nagululmihanan, lagi kang bagot, lagi kang naiinis, lagi kang galit. Accountable ka sa Panginoon. So ang solution, ang kalunasan niyan, kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ang Espiritu ng ating Panginoon upang maging mapapayapa po tayo. Amen! Hallelujah! Praise God! So ang natin pong illustration, halimbawa, ito po, ang kasalanan na ginawa ng mga Israelita. Number 1 na sila gumawa ng kasalanan. Anong kasalanan ginawa nila? Na sila ay sumamba sa Diyos. Akala ko nung naman buong sanglibutan ay hindi kasalanan pagsamba sa Diyos. It is a great sin. Hindi lang, walang binyan ang kasalanan yan. Walang kardinal na kasalanan. It is a great sin to worship idols. Accountable ka sa Panginoon. Kaya sinabi sa Exodus chapter 32 verse 31 and 35. And Moses returned unto the Lord and said, "Oh, these people have sinned a great sin." Pansinin natin ha. Ang mga taong ito nagawa ng kasalanan ng malaking kasalanan. I have made the gods of gold. Ang Diyos na ginto. Sa verse 35, and the Lord plagues the people because they made the calf which Aaron made. Ang Diyos ay nagpadala ng salot dahil gumawa sila ng Diyos-Diyusan. So akala ko ng sangkatauhan ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay hindi kasalanan. Kasalanan po yun. Hello? Kasalanan po yun. Alam mo sabi, kasalanan po pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kailangan sabayan natin ng Diyos sa Espiritu ng katotohanan. Accountable sila, accountable ka kapag hindi mo tinuturo ang tamang katotohanan na kailangan natin sabayan natin ng Diyos sa Espiritu ng katotohanan dahil it is a great sin to worship idols. Kailangan sabayan natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan dahil ang Diyos ay Espiritu. So, maliligtas ba sila ang ating mga kababayan? Maliligtas sila kung sila'y magsisisi at hanapin ang Diyos na totoo.
Dahil ang utos ng Panginoon sa Exodus chapter 20, the 10 commandments ng Panginoon. Ano sabi niya sa the commandments ng ating Panginoon? Sa Exodus 20 verse 5, thou shalt not bow down thyself, nor serve them, nor for I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children, and to the third and the fourth generation of them that hate me. So, ayon po sa Exodus chapter 20 verse 5, the first commandment ng ating Panginoon na ang sabi niya, huwag kayong gagawa ng larawan o huwag niyong yunikuran dahil ako'y mapanibubuing Diyos, ay nagbibisita sa kanilang kasamaan, sa kanilang mga magulang, hanggang sa kanilang mga kapapuhan, hanggang sa katlong at sa kaapat na henerasyon na kinaputan ng Diyos. So, ibig sabihin, dinadalaw ng Panginoon. So, ang sunod dyan hanggang ngayon sa Los Angeles, yan ang dalaw ng Panginoon. Nagtataka sila, bakit nasunod? Kalapag nasunod. Salamat sa Panginoon ang Pilipinas, tinatawag tayong great Christian nation. Hallelujah, tinatawag tayo. Ibig sabihin, sambahin natin si Kristo na siya Espiritu. Hindi ako, kundi siya ay Espiritu Santo upang magbago sa tao, magbigay ng kapayapaan sa tao, magbigay ng katahimikan sa tao, magbigay ng pagbabagong buhay sa tao. Dahil si Kristo ay hindi tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao at siya ay Espiritu upang bigyan tayo ng Espiritu Santo. Ay puri natin ang ating Panginoon. 1 Timothy chapter 3 verse 16. At ang Diyos ay Espiritu, John 4 verse 24. So, kaya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, malaking kasalanan. Kaya ang ating mga kababayan, sabihin natin sa kanilang kaibigan, huwag tayo magsamba sa ibang Diyos dahil malaking kasalanan. Sino magsabi sa kanila, kapag ikaw, ako, nakaalam na katitong you need to tell them sa buhay natin sa kanyang pagpapahali na ating Panginoon. Ipagsusulit mo sa Panginoon kapag hindi mo sabihin niya. Dahil alam mo, sabi sa James 4 verse 17, alam mo at mabuti at hindi mo ginagawa ay kasalanan. Sa English ba, to know Him to do good and do it not to Him, it is sin. James chapter 4 verse 17, alam mo ang mabuti at hindi mo ginagawa, hindi mo sinunod, hindi mo ginanap, ikaw ay nagkakasala. Amen ba? Another illustration po ay si David. Si David siya ay nakumit ng kasalanan and he is accountable the sin he committed. Ang sabi ni David, and David's anger was greatly kindled against the man. And he said to Nathan, as the Lord liveth, and the man that had done these things shall surely die. Bakit sinabi niya? Galit siya sa tao, sabi niya, ang gumawa na yun ay dapat mamatay. Bakit sinabi ni Nathan, mayroon pong dalawang tao, nagbigay siya ng halimbawa ng talinhaga si Prophet Nathan. Ang isang mahirap at isang mayaman. Ang mahirap ay alaga niyang isang tupa. Ngunit ang mayaman, marami siyang mga tupa. Ngunit, nung dumating ang kanyang bisita, itong mahirap na isa lang ang kanyang tupa, kinuha pa niya at yun ang tinatay sa alang-atami sa tupa. So, ang sabi niya, anong dapat gagawin sa mayaman na yun? Samantala nag-iisa na lang ang kanyang tupa. Kinuha pa niya at kinuha ng mayaman at yung kakatayin. Ang sabi ni David, galit na galit siya, sabi niya, ang dapat sa tao na yun na kinuha ang hindi niya sa kanya, dapat mamatay. Dapat mamatay. Ano ang sabi ni Nathan? Ikaw yun. Babalik sa kanya.
verse 7. And Nathan said to David, Thou art the man. Ikaw yun. And thus said the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel and deliver out of the hand of Saul. Ikaw yun. Akala ni David ang kasalanan niya sa pangbabae o pag-commit ng adultery kay Bathsheba ay baliwala na yun, natakpa na kasi si Uriah na asawa ni Bathsheba ay inilagay doon sa mga matinding laban at sabi niya matasay para mamatay si Uriah. Namatay na si Uriah dahil sa gina. Pero sadya yan ni David na dapat mamatay para masulo niya ang asawa niya ni Uriah na si Bathsheba. Pero hindi niya alam, may Diyos na nakita sa kanyang gawa. Hindi mo alam na ang Diyos ay nakita sa iyong ganaw. You cannot hide before God. You cannot hide in the sight of God. All things are naked in the sight of the Lord. Nakikita na kayo na lahat ng galaw natin, kaya kailangan natin ay ingatan ang ating ginagawa. Dahil accountable tayo sa Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Accountable tayo sa Panginoon. Kailangan natin gawin ang nararapat ko sa Panginoon. So, ang sabi niya, nagsisisi siya. Nagsisisi ako sa aking ginawa. Akala niya ay naitago ang kanyang kasalanan. Akala niyo po ang mga kasalanan na ginawa ng salihim ay naitatago. Lantad sa Panginoon niya. No one can hide in the sight of the Lord. So, dahil sa kasalanan niya, accountable sa Panginoon. Ang sabi niya, ng linitan o mamimili ka ng punishment mo. Kaya mamimili siya ng punishment. Paparusahan ka ba ng iyong kaaway? O paparusahan kita? Saan gusto mo? Panginoon, huwag mo lang ilagay ako sa parusa ng aking makaway. Ikaw na lang magparusa sa akin. So, ibig sabihin, ang kasalanan na ginawa natin, may kaparusahan, may punishment. Nahiya siya na mapaparusahan siya ng kanyang kaaway kasi kung siya, ang Diyos ang paparusahan. Ano na dahil sa kanya? Ang nagpaparusahan Diyos sa kanila, ang anak niya kay Bathsheba ay namatay. Unang parusa yun. Kamatayan. Dahil kaya nga sabi ng Bible, the wages of sin is death. Di ba? Sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya accountable po tayo sa Panginoon kapag may ginawa ng kasalanan, ang kasalanan ay kamatayan. Kaya akala mo kapag ginawa mong kasalanan ay walang pagsusulit sa Panginoon. Hello? Ay, pagsisiyan ko lang sa Panginoon, okay lang yan. Okay na talagay mo, pero po, mayroon po accountable ka sa Panginoon. Ano nangyari? Namatay ang kanyang anak ay Bathsheba. Nakayuno pa nga siya. Noong nakayuno, ay patay talaga. Ang sabi ng kanyang mga tauhan, namatay na ang iyong anak. Akala niya mabuhay pa. Ay, nung alam niya na patay talaga, sabi niya, hindi na mabalik sa akin yan. Dahil kumahin siya. Alam niyo po, kapag may parusa sa Panginoon, kahit mag-ayuno ka pa sa Panginoon, may kaparusahan talaga ang kasalanan. Kaya ingatan natin na huwag na tayo paulit-ulit gumawa ng kasalanan. We must go straight to the Lord. We must hallelujah, holy to the Lord. We be righteous sa lahat ng Panginoon. Kung tayo naging born again Christian, tayo naging anak na ng Diyos, huwag tayo naging anak na ng sanglibutan, huwag tayo naging anak na ng Diablo, kundi naging anak na tayo ng Diyos na patuloy na gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil sa kasalanan niya, ni David, dumating ang parusa sa kanila. Ang kanyang asawa, ginahasa ng kanyang anak. Yun po, mga parusa. Ang asawa ay ginahasa ng kanyang anak rin. Pagkatapos, ang anak niya sa kanyang asawa, ginahasa rin ang anak ng kapatid, sa kapatid sa iba.
Yun po si Tamar, ginasa po ni Amon. Magkapatid yun sa ama. So, alam niyo po ang kasalanan, the sin will find your way. Accountable. Kaya nga, akala mo na ang kasalanan na parang pang-out. Sabi ng Panginoon, God will forgive them, but there is a punishment. Accountable ka sa kasalanan. So, ano ang mga kasalanan na nagawa natin, whether you like it or not, there is accountable sa Panginoon. Ipagsusulit mo sa Panginoon. So, kaya nga, nadamay-damay. Ang walang kasalanan ay nadamay. Kaya nga, walang kasalanan ng lupa, walang kasalanan ng ayot, nadamay dahil sa kasalanan ng iba. Walang kasalanan ng mga anak, nadamay dahil sa kasalanan ng magulang. Hello? Kaya kinakailangan, praise God, magbagong buhay na tayo. Huwag na tayo paulit-ulit gumawa ng kasalanan. Kaya kailangan, Lord, change me, Lord. I want to be like you, Lord. I want to reform my life, Lord. Transform my life, Lord. Hallelujah. I give my life to you, Lord. Amen. Huwag na paulit-ulit pabalik-balik sa kasalanan. This 2025, as the year of preparation na malay mo pabalik ng Panginoon. Alam mo na naginip si Mrs. Sabi niya, magkaroon daw tayo ng conference doon sa Middle East. Noong nakaraang linggo, noong nakaraang week. Ang sasakyan na kinikita sa kanyang airplane na Prince Air. Middle East, ibig sabihin, darating na ang Panginoon. Bago magkaroon ng millennium, darating mo ng Panginoon. Itong sunog na nangyari sa Luzon, hanggang ngayon sunog, yan ang judgment ng Panginoon sa kasalanan nila. So ang Pilipinas, sabi pinagpapala ng Pilipinas dahil ang Christian nation tayo, salamat sa Panginoon. Dahil kinikilala natin ang Panginoon. Kaya ang ating mga kababayan, kailangan natin pagsabihan na sa bahay ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dahil ipagsusulit natin sa Panginoon kapag hindi natin sila pinagsasabihan. Anong sinabi niya sa Ezekiel? Chapter 3 verse 18, yan palagi natin sinasabi. Ano sabi niya? When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. And the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Pansinin natin ang salita ng Panginoon. Their blood will require at thine hands. Ang kanilang dugo. Kapag hindi mo sila pinagsasabihan na alam mo ang katotohanan, ang mga salita ng Panginoon, binabaliwala mo lang. Ang sabi ng banal na kasulatan ay sisingilin ang dugo nila. Yan ba? Puli natin ang Panginoon. Kailangan natin gampanan na pagsabihan natin sila. Tell them the truth. Tell them the truth, not nothing but the truth. Ang katotohanan, for God is a truth. At hindi nagsinungaling ating Panginoon. Kaya kailangan natin pagsabihan sila na sambahin ng Diyos sa Espiritu ng katotohanan. Dahil ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay malaking kasalanan. Puri natin ang ating Panginoon, sambahin natin sa Espiritu ng katotohanan. Kailangan pagsabihan natin sila. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, kailangan sabihan natin sila ng katotohanan. Huwag tayong mahiya. Sabihin natin sa kanila, kung makinig sila, salamat. Kung hindi sila makinig, salamat pa rin. At least, you are not accountable of their blood. Palapahan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan ang totoo po. Kaya pinangalan ni Pastor ni para hindi ako accountable na hindi tinuro ni Pastor Kaumayan. Ituturo ni rin sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, kakilala. Amen? Praise God. Another pong illustration, ito po, kay Ananias at kay Sapphira. Si Ananias at Sapphira, accountable sila sa kanilang kasalanan. And Acts chapter 5, verse 3 and 4 and 5, but Peter said, Ananias, why has Satan filled thy heart to lie to the Holy Ghost
and to keep back part of the price of the land. Sa Tagalog pa, sabi ni Pedro kay Ananias, bakit si Satanas ay hinayaan mo sa iyong puso na ikaw magsinungaling sa Espiritu at ikinubli mo ang kabahagi ng kabayaran sa lupa? So, nagsisinungaling si Ananias at Sapphira sa kanilang pangako. Pangako nila na kapag sila ay nagbinta, ay ipagkaloob nila sa paanan ng Apostoles ang lahat ng pinagbintahan ng kanyang lupa. Dahil ginaya nila na si Jose ay nagbinta ng lupa, ibinigay sa paanan ng mga apostol ang pinagbintahan ng kanyang lupa. At ginaya nila. Alam niyo po, huwag kayong pagaya-gaya na hindi mo magaya. Kasi tao mo, mahilig magkopya. Kapag hindi mo kaya, sabihin mo totoo. Di ba, amen? Kaya nga sinabi sa verse 4, ano sinabi niya? Ang Diyos ay hindi lumipilit. Pero ang sabi niya, while it remained, thus it was not thine own. Nung ay nanatili ba, hindi ba sa inyo yun? And after it was sold, pagkatapos na binta mo yun, was it not in thine own power? Hindi ba na sa iyong kapangyarihan yun? Why hast thou conceived these things in thine heart? Bakit ay naglihis sa iyong puso? And thou hast not lied unto men, but unto God. Hindi ka nagsisinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Nakahulugan, kaibigan mga kapatid, kapatay na ako sa Panginoon, sabihin natin ang totoo. Kung hindi mo kaya, sabihin mo. Hindi ba? Wala masama kapag sabihin mo na totoo. Kaya magsinungaling ka. Kaya ang pagsisinungaling mo sa Diyos ay accountable ka. Kapag nagsisinungaling ka sa Diyos, kamatayan po ang accountable sa Panginoon. Kaya kinakailangan para hindi tayo mamatay, sabihin natin ang totoo. Lord, ito ang totoo po, Panginoon. Hallelujah, maglingkod ako sa iyo. Ito po ang bahagi pagkaloob ko sa Panginoon. Amen na po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Huwag ka nakaya-kaya na hindi mo kaya. Nakayahin mo iba. Nakayahin mo siya. Kaya niya. Ikaw, hindi mo kaya mo. Di ba? Parang siguro, milyon na halaga na milyon na halaga ng kayo. Nakita niya, milyon na halaga ng lupa niya. Sabi niya, sayang ito, kalahati na ibigay natin. Pero, sinabi ni Pedro, ito na ba ang pinabilang? At sabi niya, opo, yan ang pinabilang. Bakit ka nagsinungaling? Hindi ba nasa iyong kamay? Nasa iyong kapangyarihan mo? Bakit pumasok sa puso mo si Satanas? Kaya ang pagsisinungaling, it is the gate of Satan. Hello? Ang pagsisinungaling, yan ang pintuan ni Satanas na papasok sa buhay at sa puso ng tao. Kaya huwag natin papapasukin Satanas. Ang sinungaling, yan, it is the gate of Satan. Kaya nga, pagsisihan natin ang mga pagsisinungaling. Kaya nga sila nagsinungaling, accountable sila. Kaya nga sabi, Ananias, hearing this word, fell down and gave up the ghost, and great fear came on all them that they heard these things. So, ang nakakamit nito sa mga salitang ito, na handusay si Ananias at namatay. So, ibig sabihin, accountable sa kanyang kasalanan at ang kabayaran noon, kamatayan. Kaya, sino dito ang nagsinungaling? At hindi nagsinungaling? Lahat po tayo may mga sinungaling, di ba? Hello? Lahat tayo may sinungaling. Kaya baguhin natin. Ang sinungaling, yan ang pintuan ni Satanas. Kaya sabi diyan, why hath Satan filled thy heart? Bakit si Satanas ay pinuspos ang iyong puso ng pagsisinungaling? Kaya kapag ikaw nagsinungaling, si Satanas na ang nasa puso mo, hindi nasa Panginoon. Kaya pagsisiyan mo habang maaga pa. Amen po rin natin ang ating pagsisiyan mo sa Panginoon habang maaga pa. Amen? Kaya sabi na mahal na kasulatan sa Luke chapter 6 verse 10.
he that is faithful and that which is less is faithful also in much, and he that is unjust and the less is unjust also in much. Ang matapat sa maliit ay matapat sa marami. Ang hindi matapat sa maliit ay hindi rin matapat sa marami. Kaya sinusukat po tayo ng Panginoon. Kung tayo matapat sa maliit, matapat rin sa malaki. Kung matapat ka sa piso, matapat ka sa milyon. Di ba? Sa piso ba lang, hindi ka nakamatapat? Oh. May tithes ka sa Panginoon. Ang tithes mo, binigyan ka ng Panginoon ng 10 piso. Oh. May piso ang Panginoon. Kaya pa yung piso lang yun. Kung bibigyan ka ng Panginoon ng 10 milyon, ilan sa Panginoon? 1 milyon. So, sayang ito, nakilaki. Piso na lang. Hindi ba? So, maliit na lang, kaya-kaya mo. Nung kapag milyon-milyon na, hindi na kaya. So, diyan sinusukat po tayo ng Panginoon. Accountable po tayo sa Panginoon. Kaya huwag tayo magsinungaling sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, ang pagkatayos ba sa Panginoon ay mabuti? Mabuti. Ang hindi pagtayos mo sa Panginoon ay hindi mabuti. Hindi mabuti yan. Magbigay na ako sa Panginoon ng bukas sa aking kalooban. Magbigay na ako sa Panginoon ng tira-tira na lang. Alam niyo po, iba po ang abuloy at iba po ang tithe sa Panginoon. Ang tithe sa Panginoon yun. Ang abuloy yun. Ang abuloy yan ay tulong yun. Pero ang tithes ay sa Panginoon yan. Leviticus 27 verse 30 ay tithe sa Panginoon yun. Kaya minsan nabuguluhan tayo na sinama natin ang abuloy at saka tithes iba. Iba ang abuloy, iba po ang tithes. Kaya you must interpret the text with the whole context. Kaya kung minsan ay pinaghalo-halo nila. Wala na yan, hindi na yan ganyan yan. Nung una lang yan. Ibig sabihin ng Diyos ay nagbabago? Siyempre noon sa kayo magpakailanman. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, anak ni Abraham, susunod ka sa ang unang nagbigay ng si Abraham. Di ba? Tayo anak ni Abraham, tayo magbigay. Hindi, magbigay na ako ng bukas sa aking kalooban. Ano bukas sa aking kalooban po yun? Yung you will give heartily, yun ang tinutawag abulo yun, tulong yun. Pero ang tithes, it is an obligation yun sa Panginoon. Sa gobyerno nga, may obligation mo tayo. Sa Canada, ang laki-laki obligation nila doon, malaki ang kanilang tax doon. Dito sa atin, maliit lang. Ay sa Panginoon, hiniling ng Panginoon sa bagay lang, pero nahihirapan pa ang tao. Kaya, tuloy, sinasalot-salot ang buhay natin. Kaya, kung saan nainggit tayo, bakit nagpapala siya? Kasi, matapat siya sa Panginoon. Kapag hindi tayo matapat sa Panginoon, kaya nga, hindi pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga sa atin po yun. Huwag tayo mainggit sa pinagpapala dahil matapat. Kaya sabi ng kapag matapat ka sa maliit, matapat ka sa malaki. Hindi palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi ka lang matapat sa maliit, hindi ka matapat sa malaki. Matapat ka lang sa piso, pero kapag milyon, hindi na. At yan, sinusukat ang puso natin. Nagpuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi nyo, ang bawat isa, so everyone of us shall give account of himself to God. Ang bawat isa sa atin ay magbigay sulit po sa Panginoon. Magbigay sulit sa Panginoon. Kaya nga, sabi, owe no man anything but to love one another, but he that loveth, hath fulfilled the law. Huwag ka daw mangutang kanino man, kundi magmamahalan. Ano po? Kapag mahal mo pera, ngayon kapag hindi ka napabayaran ng pera mo, parang pinaaway ka ng pera mo. Mas mabuti pa na huwag mo na lang pautangin, tulungan mo na lang. Di ba? Amen. Marami mong kapiso-piso dito sa utang eh. Dahil ang utang, hindi nakabayad hanggang nagtatago, hindi na siba dahil nahihiya na sa utang. Kagaya ng iba, at nagtatago na dahil sa kasalanan. Kaya may kasabihan sa sa Bisaya,
utang lipay, sukot likay, bayad away. Yun po sa Bisaya yan. Kaya na nangyayari po sa tao. Kaya nga, mas mabuti pa na, bibigyan mo na lang, huwag mo na lang pautangin. Dahil kapag pautangin, kapag hindi nagbayad ka, tangin ka. Ang nakautang mo sa'yo, nagtatago na dahil hindi na makabayad. Hindi ba? Yan po. Accountable po tayo. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 13 verse 17, obey them that have rule over you and submit yourselves, for they are what's for your souls, for they have that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, sundin natin ang nagtutulong sa akin, magpasakop tayo dahil ay nagbabantay sa ating kaluluwa at sila ay magsusulit sa Panginoon. At kapag ginawa mo yun, nagagalak sila. At kapag hindi mo ginagawa, nalulungkot sila at hindi nararapat sa atin yan. Alam niyo po, kapag hindi kayo gumaganap, sa palagay nyo, totoo si pastor, nalulungkot. Kapag nalulungkot si pastor nyo, hindi nararapat sa inyo yun. Kapag natutuwa si pastor nyo, nagaganap rin kayo, di ba? Yan ang Panginoon, di ba? Palakpanan din natin tayo. Yan ako kabuti sa Panginoon. Eh gusto si pastor mo, palagi nagganapot, nalulungkot. Kapag nalulungkot, hindi nararapat sa inyo yun. Malulungkot yung kaluluwa niyo. Pero kapag natutuwa si pastor, matutuwa rin kayo dahil nagumaganap kayo. Eh may palakpanan din natin Panginoon. Amen! Palakpanan kabuti sa Panginoon. Gusto niyo ba matutuwa si pastor nyo? Kumasa ka na mabuti. Kaya ka, nagagalak ka eh. Kapag hindi ka gumawa na mabuti, nalulungkot. At Diyos lang na nalulungkot. Di ba? Amen? Kaya nga sa James chapter 5 verse 19 to 20, mga kapatid, kung mga nagkasala man ang kapwa mo, at pabalikin mo sila. At kung nakabalik mo sila, let him know that he which converted the sinners from the errors of this way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sin. So, ibig sabihin, ang mga kasalanan natin nagawa sa Panginoon, sino taong mawala may kasalanan dito sa kamay? Para mababayaran natin, makakay ka ng kaluluwa. Ano ba? Sabi ko, makakay ka ng kaluluwa. Sa isang kaluluwa, nagtakip sa ating kasalanan. Hindi ka nakakay ng kaluluwa, naging kapitisura ka pa. Di ba? Sa halip ng tangan, nagpapabawas ka pa. Pasakit. Pagsakit sa damdamin ng Diyos, pati ang puso ng pastor nyo na nagsakit rin dahil naging kapitisura ka pa. Di ba? Hello? Hindi ka tumutulong sa pagbibigay, pagkatapos ka nagbibigay, sinisita mo pa. Lalo nasaktan si pastor, lalo ang Diyos nasaktan. Kapag nasaktan si pastor mo, hindi narapat sa inyo yan. Kapag natutuwa si pastor, narapat sa inyo yan. Palakang sa din Panginoon. Palakang sa din Panginoon! Okay, nandiyan ba kayo? Kaya ako ito nakanta itong ang mensahe natin ngayon eh. Ito naman sa may asawa. Accountable ka. Ang sabi dyan, wives, submit yourself unto your own husband, for it is fit in the Lord. Accountable ka, asawa, babae, magpasahod ka sa asawa mong lalaki dahil yan ay nararapat sa Panginoon. Ibig sabihin na fit, katugma sa Panginoon, nararapat sa Panginoon yan. At sinabi naman sa lalaki, verse 19, husband, love your wives at is not bitter against them. Kapag hindi mo minahal mo ang asawa, ang lalaki, kapag hindi mo minahal ang asawa babae, maging kapaitan sa iyo. Hello? Yung mga lalaki dyan, mahalin yung asawa nyo. Kapag hindi mo minahal, maging mapait sa buhay mo yun. Diba? Verse 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang dahil ito'y nakakalugod sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang, nakalugod sa Panginoon. Yan, accountable ka sa Panginoon kapag hindi ka susunod. Asawang babae,
ay susunod ka sa, magpasama ko sa iyong asawang lalaki. Asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawa, huwag mong iwanan. Di ba? Palakpakan natin ang ating, kabul ka pag iniwanan mo yun. Dahil baka sa nagpangit na. Dahil lumba-lumba lang. Noong una ay 60 pa, ay mahal na mahal mo, kung lumba-lumba na, iwanan mo na. Accountable ka sa Panginoon yan. Mahalin mo pa rin yan kahit lumba-lumba. Dahil maghirap kayo na, magsama kayo sa hirap at sa ginawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Oh, sa 21, Fathers, provoke not your children to anger, lest they will be discouraged. Mga tatay, huwag mong hamunin ang iyong anak na magalit dahil manghihina sila. Kaya tayong mga tatay, akayin natin yung mga anak na huwag magalit, kundi akayin natin sila sa pagmamahal. Amen ba? Sa pagmamahal. Amen. Yan ang tungkulin. Yan ang tungkulin mo. Yan accountable ka kapag wala kang pagmamahal sa iyong mga anak. Accountable ka sa Panginoon. Hello? Bakit natin ang ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Mga sulugoon. Sabi sa Bisaya, mga sulugoon. Mga alipin. Mga utusan. Sabi niya, sa verse, chapter 3, verse 2 ng Colossians, Servant, obey in all things your master according to the flesh, not with the eye service, as men pleasure, but in the singleness of heart, fearing God. Mga alipin, mga utusan, ay sundin nyo ang sa lahat ng mga bagay ang inyong mga amo, ang inyong mga Panginoon sa laman. Dahil yan hindi sa paningin ng tao, kundi sa kaisang-isang pagmamahal na may takot sa Diyos. Amen ba? Nag-isang-isang pagmamahal mo na may takot sa Diyos. Ibig sabihin, kung ginawa mo, hindi masunurin kayong mga alipin, kayong mga utusan, kayong mga sulugoon, kayong mga laborer, huwag kayong magbulakbol kapag walang iyong Panginoon. Huwag magbulakbol kapag wala kang tagatingin sa iyo. Parang ginagawa mo sa Panginoon. Dahil sabi niya sa verse 28, whosoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Kung gumagawa ka, nagtatrabaho ka, sabihin mo, ginagawa mo para sa Panginoon. Ano ba? Para sa Panginoon. Dahil sa verse 24, knowing that all the Lord shall receive the reward of the inheritance for his servant the Lord Christ. Ang gumagawa ng mabuti, mayroon tayong inheritance. Mayroon tayong mamanahin sa ating Panginoon. Hello! Mayroon tayong mamanahin sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panguli, ang sabi diyan, at tayo ay harap sa hukuman ni Kristo. Ano bang ginawa natin sa ating katawan? Ito ba ay mabuti at ito masama? Accountable po tayo sa Panginoon. So, hiniling ko po tayo lahat sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, search my heart, Lord. I know my heart, I know my thoughts, O Lord. Whatever you do in good or in bad, you will be accountable to the Lord. Hatahat po ng Panginoon. Siyasatin natin ang ating isip at puso sa Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Huwag kang magtatago. Huwag kang maglilihim. Sabihin mo sa Lord, here am I, Lord. Mold me, Lord. Forgive me, Panginoon, the things that I have done in my life, Lord. But everything that is in secret shall be judged in the Lord. Oh, salamat sa Panginoon. At sabi po, hear the conclusion of his mother, fear God, and keep his commandments. It is the whole duty of man. At sabi po ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Salamat po sa Panginoon. Tayo manalangin po sa pinbaki ng Diyos na pagpalang naman. Siya sa atin mo ang bawat isa. Ang mga tatay, mahalin nila ang kanilang mga anak. O mga asawang lalaki, mahalin nila ang kanilang asawang babae. Ang asawang babae, magpasakop sila sa asawang lalaki. Dahil yan ang kalugod-lugod sa Panginoon. Tayong mga alipin, tayong mga utusan, gumawa tayo alang-alang sa Panginoon, hindi alang-alang sa tao. Hindi sa paningin ng tao, maging masunurin tayo sa Panginoon. Anong ginawa natin ito? Gawain mo sa kaluwalhatian sa ating Panginoon. Lord, siya sa atin mo bawat isa po, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga
sa aming nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon. Forgive us, O Lord. O God, patawarin mo kami, Panginoon, Lord. Hallelujah! Ang nagawa ng tatay ko po, Panginoon, kami nagdurusa sa kanyang kasalanan nila, Lord. Patawarin mo ang tatay ko. Patawarin mo, Panginoon, ang magulang ko. Patawarin mo ang mga anak, hallelujah, ang iyong mga magulang, praise God, magpatawaran. Dahil ang Diyos ay full of forgiveness, full of love and mercy, hallelujah, kaya malaya sa Diyos. Dahil ang Diyos mapagpalang Ama ko, Panginoon Lord. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon Lord. Maging submissive kami sa iyo, Panginoon. Maging obedience kami sa iyo po, Panginoon Lord. Hallelujah. Habang may pagkataon pa, maraming nasusunod na kabuhayan sa ibang bansa po, Panginoon. Maraming, Panginoon, ay binabaha. Maraming namatay, Panginoon, sa mga salot po, Panginoon. Kaya kasalanan pala, Panginoon. At pagsabot sa Diyos-Dusan ay malaking kasalanan. Kaya kailangan ko, ay pagsabihan sila. You have an accountable to the Lord and you will not give a premonition to them. You will give them a warning. You will give them premonition. Palalahan mo sila. Sabi, Lord, hallelujah. Use my tongue. Use my lips. Hallelujah. And I will give them warning. I will give them, hallelujah, premonition. Bigyan mo sila ng babala. Bigyan mo sila po, Panginoon, Lord, hallelujah, mga salita mo. Upang makilala kanila po, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Let us start to the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. 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 Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.